Ngayon ay gagawa ako ng vintage Easter decor. Gamit pa rin ang mold na na-purchase ko online. Nakita ko sa online shop ang mga itlog na ito na meron na siyang stand. At bibigyan ko sila ng simpleng makeover gamit ang vintage element mold. Pagkatapos kong lagyan ng cornstarch ang mold, gagamit ako ng white clay gamit ang mga daliri ko para pormahin ang clay at i-flip lang siya para madaling matanggal. Ngayon, gagamit ako ng strong wood glue para madaling dumikit. Kailangang maging maingat sa paglalagay ng mga clay para hindi masira at madamage ang mga details. Dumikit na at tuyo na ang mga clay. Umpisahan ko na ang pagpipintura ng itlog ng vintage mint green gamit lang ang maliit na brush para mapinturahan ko ng mabuti ang mga detail ng egg. Para madagdagan ang pagka-vintage ng egg, mag-a-apply ako ng antiquing wax. Pagka-apply ng antiquing wax, pupunasan lang siya ng tissue at mag-a-apply uli para sa second coat ng antiquing wax. Gagamit lang ako ng maliit na brush para malagyan ko ang mga detail ng egg ng maayos. Kung ayaw nyo ng brown antiquing wax, pwede naman kayong gumamit ng white wax, depende sa inyo. Ngayon naman, lalagyan ko siya ng touch of gold. So, gagamit ako ng gold paint
para lagyan ko ang buong paligid ng egg at lalagyan ko ang mga detail ng egg para maging vintage look ang dating. Ito na ang finished product sa una nating egg. Masaya ako sa kinalabasan ng maliit na egg na ito sa tulong ng mga vintage element mold na matatransfer mo sa maganda at simpleng Eastern egg decor. Next, gumamit naman ako ng mold na merong mga bird design. Magmo-mold ako ng chicks para dito sa next egg natin. Gumamit din ako ng printed vintage farm animals. Gagamitin natin ang chicken para sa mga chicks na mold ko. Gagamit ako ng gunting para gupitin ng dahan-dahan ng chicken para makuha natin siya ng mabuti. Next, gagamit ako ulit ng strong wood glue para idikit at ayusin ang mabuti sa egg. Napatuyo ko na ang mga chicks. Umpisan ko ng pinturahan ng egg ng cream paint ang buong paligid ng egg. Ididikit ko na ang chicken gamit ang Mod Podge. Ayusin lang ng mabuti para maiwasan ang pagbabubbles o pagre-wrinkles ng pictures at i-flat lang siya gamit ang tab. Pag nadikit na, apply ulit ng konting amount ng Mod Podge para secure ang chicken. Next naman, mag-a-apply ulit ako ng antiking brown wax sa mga detail at sa buong paligid ng egg. Same process din, pagkatapos applyan ng antiking wax, punasan lang siya ng tissue para makuha ang desired look ng items. Mag-apply din ulit ako ng gold gamit lang ang daliri sa paglalagay sa detail ng egg. Ngayon naman gagamit ako ng printed antiking material para sa next egg. Bago ko idikit ang printed design, ididikit ko muna ang vintage element gamit pa rin ang wood glue.
Pinturahan lang ng first at second coat para lumabas din ang ganda ng egg. Once na dry na ang paint, mag-a-apply ulit ako ng antiking wax para magkaroon ng highlights ang detail ng egg. Ngayon, ididikit ko na ang printed antiking design gamit ang Mod Podge. Ididiin lang siya ng dahan-dahan para maalis ang wrinkles ng design. At mag-a-apply ulit ng Mod Podge sa taas ng design para ma-secure ang printed material. Once natuyo na ang Mod Podge, lalagyan lang ng ulit ng konting antiking wax para lumitaw ang age look ng egg. At lalagyan ulit ng gold sa paligid ng egg. At eto na ang vintage Eastern eggs. Ang ganda ng kinalabasan. Pwede din kayong gumawa ng ibang materials para sa project ninyo kung ano ang gusto ninyong style. Ano po ang masasabi ninyo dito sa project ko ngayon na Eastern egg? Mag-comment lang po kayo. Salamat po.